Pagkatapos ng ika-41 Summer Inter-High, pumunta si Onoda sa na-miss niyang lugar, ang Akiba, upang bumili ng mga anime stuff ng paborito niyang Love-Hime. Kinabukasan ay excited si Onoda na pumasok sa paaralan, pero pagkarating doon ay laking gulat nito sa napakalaking banner na nakalagay sa harap ng gusali ng paaralan. Isa iyong pagbati para sa pagkapanalo nila, lalo na sa kanya na siyang nagpapanalo sa kanilang team. Hindi nagtagal ay dumating na rin sina Ima Izumi at Naruko na tumulong kay Onoda para pulutin ang mga nahulog nitong gamit, bagay na ipinagpasalamat naman ng ating bida sabay sabi na hindi naman niya maipapanalo ang karera kung mag-isa lang siya. Pagkatapos ay ibinigay niya na sa dalawa ang binili niyang merchandise ng paborito niyang anime na Love-Hime. Nagtaka ang dalawa kung para saan iyon pero natutuwang sinabi ni Onoda na binili pa niya iyon sa Akiba, sa pag-aakalang fans na rin ang mga ito ng anime matapos nilang kantahin ang theme song ng Love-Hime habang nasa karera. Maging ang tatlong third year na sina Kinjo, Tadakoro, at Makishima ay hindi nakaligtas sa otako nating bida. Pagkatapos ng klase ay binati si Onoda ng kaibigan ni Miki na si Aya, at sinabi pa na hindi umano nito akalain na magiging ganoon kalaki ang pangalan ng Noi sumusubok lang na bumuo ng anime club. Napakamot na lang sa ulo si Onoda at sinabing maging siya ay hindi rin makapaniwala lalo na at isa lamang siyang hamak na baguhan. Dahil may practice pa ay nagpaalam na ang ating bida sa dalawa. Pagkarating nito sa kanilang club room ay eksaktong dumating na rin sina Tadakoro at Kinjo upang ibalita na naimbitahan sila sa isang karera na gaganapin ngayong buwan. Idadaos ang karera sa lalawigan ng Kyushu na tinawag na Kumamoto Fire Country Mountain Race. Napagdesisyonan ni Kinjo na silang anim na rin ang sumalang at suportado naman sila ni Teshima, Aoyagi, Sugimoto, at ng manager na si Miki. Pagkatapos ng meeting ay agad na nag-ensayo ang tatlo gamit ang kani-kanilang mga bagong bisikleta na ginawa ni Kanzaki na naaayon sa posisyon nila sa pagiging siklista. Kasabay ng pangyayaring iyon ay abala rin sa pag-insayo ang ibang mga taga-Hakone Academy. Nakakuha rin ang mga ito ng imbitasyon para sa karera, ngunit dahil palagi nila iyong tinatanggihan taon-taon ay nagtaka si Arakita kung bakit biglang nagbago ng isip si Fukutomi at gusto na ngayong lumahok sa Fire Country Mountain Race. Ipinaliwanag naman ni Fukutomi na ang rason ay dahil kasali ang Soho Kohai ngayong taon, kaya't pagkakataon na nila itong makapaghiganti matapos ang kanilang pagkatalo sa nagdaang Inter-High. Natuwa si Tudo nang malaman ang tungkol doon sapagkat makakalaban niya muli ang paborito niyang katunggali na si Makishima. Kinahapunan, masayang sinalubong ni Onoda ang Noi hindi sumama sa practice na si Makishima, at ipinahayag niya rito ang kanyang pagkasabik dahil makakasama ulit niya ang buong team sa isang karera. Gayunpaman, mapapansin na malumbay si Makishima at agad itong nagpaalam kay Onoda. Pagka-uwi ay nakausap ni Makishima sa telepono ang kanyang kuya upang isigurado na nakaayos na ang kanyang mga gamit para sa flight patungo sa ibang bansa. Kinabukasan, tuwang-tuwa si Onoda sa pag-iisip na muli niyang makakasama ang iniidolong si Makishima sa karera. Ngunit sa kabilang banda, nalulungkot naman sina Tadakoro matapos malaman na nagsumite si Makishima ng withdrawal form sa kanilang club. Nang mga oras na iyon ay nasa club room si Makishima upang kunin ang kanyang bisikleta at pumadyak ng huling beses paakyat sa Manegayama. Agad na ipinaalam ni Tadakoro kina Naruko ang tungkol sa pag-alis ni Makishima patungong England para doon na magpatuloy ng pag-aaral, pero dahil hindi ng mga ito kasama si Onoda ay wala iyong alam tungkol sa balita. Hapon na nang matapos akyatin ni Onoda at Teshima ang Manegayama. Nagpaalam na agad si Teshima habang nakasalubong naman ni Onoda ang Noi paakyat pa lang na si Makishima. Saglit nilang napag-usapan ang tungkol sa bagong bisikleta ni Onoda at tinuruan pa ito ni Makishima ng teknik nang sa ganon ay hindi ito mahirapan. Pagkatapos ay nagpatuloy na sa paglalakad si Makishima nang bigla nitong maisip na yayain si Onoda, pero dahil kagagaling lang sa bundok ay tumanggi ito. Gayunpaman, bigla ring nagbago ang isip ni Onoda habang naglalakad sabay bumaling pabalik at sinabi kay Makishima na sasama na siya. Masayang nagbisikleta paakyat ang dalawa at palubog na ang araw nang matapos sila. Habang nagpapahinga ay sinabi ni Onoda kay Makishima na sa oras na makapagtapos ito ay umaasa siyang mas magiging matatag na siya. Tanong pa niya rito na kapag dumating umano ang oras ay kung pwede ba silang muling magkarera. Tumugon si Makishima at sinabing magkasama naman sila laging pumadyak, at kapag inisip umano ni Onoda ng ganon ay pwede silang magkarera kahit saan at kahit kailan. Dagdag pa nito na palagi lang siyang nasa unahan ni Onoda kaya dapat lampasan siya nito, at maging mas malakas nang sa ganon ay maalagaan nito ang Sohoko para sa kanila. Natigilan na lang si Onoda sa mga sinabi ni Makishima kaya pagkatapos ng pag-uusap nilang iyon ay mas nag-ensayo pa siya ng mabuti. Makalipas ang ilang araw, dumating na ang petsa ng kanilang flight papuntang Kumamoto. Habang nasa airport ay napag-usapan nila ang hindi pagsama ni Makishima at doon sinabi ni Kinjo na 5 lang silang lalaban. Maya-maya pa ay lumipad na ang eroplanong sinasakyan ng mga taga-Sohoko, habang ang mga taga-Hakone naman ay sa tren sumakay kung saan nakasabay ng mga ito ang mga taga-Kyoto Fushimi. Nagtaka si Fukutomi kung bakit hindi ng mga ito kasama ang ace ng team.
Sumagot si Ishigaki at sinabing iyon ay dahil abala si Midesuji nang bigla namang sumingit sa usapan si Miss Uta at sinabing siya muna ang tatayong ace ng kanilang team ngunit, agad din itong napaatras sa takot ng mapalingon kay Arakita. Hindi nagtagal ay sumakay din sa tren ang mga taga Hiroshima kung saan nagyabang si Machimiya na sila umano ang mananalo sa karera. Pagkaraan ng 1.5 oras na biyahe ay nakarating na ang team ng Sohoko sa Kyushu at doon na sila tinagpo ni Kanzaki. Nakita nila kung gaano kasabik ang mga tao sa gaganaping karera, at umagaw rin sa kanilang pansin ang malaking poster ng Kumamoto Daiichi na ng mga oras na iyon ay pinagkaguluhan ng mga tao. Ngayon lang nila nakita ang team na iyon kaya wala silang ideya kung sino-sino ang miyembro ng mga ito hanggang sa lapitan sila ni Taura. Sinabi nito na bilang lokal na team ng Kumamoto ay naroon sila para i-welcome ang Team Sohoko na siyang nagkampiyon sa ginanap na Inter-High. Tinawag din nito ang ace na si Yashimoto na siyang tinaguri ang Flaming Climber of the Country, pero hindi umano iyon nakasali sa Inter-High dahil sa injury. Nilapitan ni Yashimoto si Onode na siyang tumalo sa Hakone Academy para sabihin na bilang isa ring climber ay sabik umano nitong inaabangan ang karera bukas. Hindi nagtagal ay nakarating na rin doon ang iba pang team, habang tuwang-tuwa namang sinabi ni Hiro na talagang panabik ang magaganap na karera bukas lalo na at makakalaban na si Yashimoto ng Kumamoto Daiichi. Kinahapunan, kapansin-pansin ang lalim ng iniisip ni Onoda matapos ipaalam sa kanila ni Kinjo na siya ang talagang mountain ace ng kanilang koponan. Hindi niya maiwasang mag-alinlangan kung magagampanan ba niya ng maayos ang papel na ito, at hanggang sa oras ng kanyang paliligo ay dala-dala pa rin niya ang agam-agam. Pagkatapos maligo, nagkayayaang maglaro ng ping-pong sina Naruko at Imaizumi, at si Onoda naman ang ginawa nilang taga-score. Subalit napansin nila na tila wala si Onoda sa sarili kaya't tinanong nila kung ano ang bumabagabag dito. Doon na inamin ng ating bida na hindi siya sigurado kung kakayanin niya maging mountain ace. Mabilis namang tumugon si Imaizumi at tiniyak na hindi ito nag-iisa dahil naroon silang lahat upang sumuporta, kaya't tiwala siya na muli nilang maipapanalo ang karera gaya ng sa nakaraang Inter-High. Dahil doon ay pinilit ni Onoda na palakasin ang kanyang loob, lalong-lalo na't siya ang nag-iisang climber ng kanilang grupo. Nang sumunod na araw, sa wakas ay dumating na ang pinakahihintay ng marami, ang Kumamoto Fire Country Mountain Road Race. Bago magsimula ang karera ay binigyan muna ng kaunting oras ang bawat koponan para makapaghanda. Sa loob ng tent ng Team Hakone ay mapapansin na malalim ang iniisip ni Manami tungkol sa pagkatalo nila sa naganap na Inter-High, pero pinayuhan siya ni Tudo na i-enjoy lang ang karera. Dahil doon ay nakangiting tumayo si Manami at sinabi na tama si Tudo dahil hindi niya maaaring dibdibin habang buhay ang kanilang pagkatalo. Samantala, habang naghihintay sa pagsisimula ng karera ay sinabi ni Kanzaki na malaki ang pagkakataong manalo ng Hakone Academy bagay na sinang-ayunan naman ni Teshima sapagkat si Onoda lang ang climber ngayon sa kanilang team. Gayunpaman, kasabay ng pangyayaring iyon ay sinasabi ni Onoda sa kanyang sarili na kakayanin niyang akyatin ang bundok ng mag-isa. Pumunta na ang team ng Hakone sa may starting line kung saan nainggit si Tudo kay Shinkai dahil pinagkakaguluhan ito ng ibang kababaihan. Kasunod yun ay lumabas na rin ang team ng Sohoko kaya bahagyang nagkausap ang mga miyembro ng dalawang koponan. Sabik na lumapit si Tudo upang batiin sana si Makishima, ngunit nang malaman na hindi iyon makakasali ay parang nawalan ito ng gana sapagkat si Makishima pa naman ang paborito nitong kalaban. Hindi nagtagal ay nagtipon-tipon na ang lahat ng kasaling siklista sa may starting line dahil 10 minuto na lang at sisimulan na ang karera. Habang naghihintay ay kinuhanan muna ng litrato ang bawat koponan sabay ipinakilala na rin ang mga ito, at makalipas ang 10 minuto ay tuluyan ng sinimulan ang karera. Habang pumapadyak ay napansin ni Izumaide na walang gana si Tudo pero sinabi ni Fukutomi na wala silang dapat ipag-alala dahil hindi umano yun sapat para pabagsakin ito. Dahil wala naman si Midesuji sa team ay si Ishigaki na lang ang itinalagang ace ng mga taga Kyoto Fushimi, pero lingid sa kaalaman ng 4 na plano ni Miss Uta na siya ang hamalang kay Midesuji. Maya-maya pa ay umalis na sina Teshima para pumunta sa feed zone, habang ang mga siklista naman ay nagsimula ng umarangkada sapagkat natapos na ang parade run. Dahil patag na daan ang unang tatahakin ay ipinadala na ng bawat koponan ang kani-kanilang mga sprinter sa unahan. Pinagdraft naman ni Kinjo si Imaizumi nang sa ganon ay hindi sila mapag-iwanan at madala nila si Onoda sa checkpoint ng bundok. Bawat sprinter ng mga team ay ayaw magpatalo lalo na ang mga taga Hakone at Sohoko. Di nagtagal ay nag-umpisa ng kumilos si Miss Uta ng Kyoto Fushimi na animoy si Midesuji ang atake subalit masyado itong mabagal kaya nagawa itong maungusan ng mga taga Hiroshima. Ang nangunguna namang team ng Hakone at Sohoko ay nagtalaga na ng tig-isang pambato na siyang lalaban para sa checkpoint ng patag. Ngunit biglang dumating ang mga taga Hiroshima na nagpadala ng 3 sprinter kaya nabahala ang kaninang 2 nangungunang team at sinabayan pa ang mga ito ng malakas na hangin. Dahil doon ay nagsimula ng kumilos si Izumaide para i-draft si Shinkai, habang ipinagkatiwala naman ni Naruko sa senior na si Tadakoro ang laban patungo sa checkpoint. Matindi ang naging karera ng 3 koponan sa huling kilometro pero sa huli ay si Shinkai ng Hakone Academy ang nanalo.
Dahil naman sa pagkatalo ni Tadakoro ay kinagalitan ito ni Naruko, pero ang tanging sinabi lang nito ay ibawi na lang ni Naruko ang team sa susunod na taon bilang iyon na ang magiging ace sprinter ng kanilang team. Kasabay naman ng pangyayaring iyon ay ipinaalam na sa ibang miyembro ang naging resulta ng karera sa patag hanggang sa unti-unti nang maabyutin ng tatlong nangungunang team ang kani-kanilang mga sprinter, at sa kabila ng pagkatalo ay binati pa rin ni Kinjo si Tadakoro. Pagkalampas nila sa feed zone ay umpisa na ang paakyat na daan kaya oras na para ang mga climbers naman ang umarangkada. Subalit habang pumapadyak ay iniisip ni Onoda na umaasa sa kanya si Makishima para palakasin ang Sohoko. Dahil doon ay na-pressure ang ating bida, at dagdag pa ang mataas na expectation sa kanya ng mga tao dahil kilala siyang kampiyon ng nakaraang taon na siyang tumalo sa Hakone Academy. Dahil sa kaiisip ay bigla na lang huminto ang mga binti ni Onoda sa pagpadyak hanggang sa magawa na siyang malampasan ni Yashimoto ng Kumamoto Daiichi. Doon pa lang muling naipadyak ni Onoda ang kanyang mga binti pero kahit anong pilit ay hindi siya makaarangkada kaya sa pangalawang pagkakataon ay ang Hakone Academy muli ang unang nakarating sa checkpoint kahit na sinubukan ni Imaizumi na humabol sa mga iyon. Dahil doon ay naubusan na ng lakas si Imaizumi nang sila namang mga ace ang kailangang kumilos kaya sinabi ni Kinjo na siya na lang ang aarangkada sapagkat naiintindihan nito na napagod si Imaizumi. Buong lakas na pinilit ni Kinjo na lumaban mag-isa at nagawa naman niyang mauna, ngunit nang nasa huling 50 metro na ay biglang nakahabol si Fukutomi kaya sa huli ay ang Hakone Academy na naman ang nanalo. Dahil naman sa pagkatalo ng Sohoko ay hindi maiwasan na isipin ng mga manunood na tsamba lang ang pagkapanalo ng Sohoko High sa nagdaang Inter-High. Habang natutuwa ang mga taga Hakone Academy sa kanilang pagkapanalo ay humingi naman ng paumanhin si Imaizumi sapagkat hindi umano ito ganoon kalakas para maging assistant ace. Gayunpaman, inako ni Onoda ang kasalanan bilang siya naman umano ang nakatalaga para sa checkpoint ng kabundukan. Nagsalita si Kinjo at sinabing tigilan na ang ganoong usapan at bumawi na lang sila kinabukasan. Sa kanilang bahay na tinutuluyan, habang nagpapahinga si Onoda ay lumapit dito si Teshima para kausapin at palakasin ang loob nito. Pagkatapos ay umattend na sila sa kanilang meeting kung saan mas ipinaramdam pa ng lahat ang kanilang suporta para sa ating bida kaya kahit papaano ay gumaan ang loob nito. Maya-maya pa ay nahiga na si Onoda para magpahinga, pero kinabukasan ay maaga itong nagising kaya naisip nito na magbisikleta muna sa labas. Umakyat siya sa bundok at laking gulat niya nang makita na naroon si Makishima. Doon na sila inabutan ng pagsikat ng araw, at nang nagbibisiklete na sila pababa ay sinabi na ni Makishima na naroon siya para sumali sa karera kahit na sa pinakahuli siya papwesto. Nakiusap pa siya kay Onoda na huwag sasabihin kay Tudo ang tungkol doon sapagkat nakukulitin siya roon. Maya-maya pa ay dumating na ang oras para sa pagpunta nila sa may starting line, at doon ay mapapansin na matamlay na naman si Tudo dahil wala si Makishima. Subalit bigla itong nakahalata sa hindi maalam magtago ng sikreto na si Onoda. Kasabay ng pangyayaring iyon ay naisipan naman ni Yashimoto na lapitan si Tudo, pero dahil kinukumpirma noon ni Tudo kay Onoda kung naroon nga si Makishima ay naitsapwera si Yashimoto. Nang aminin na ni Onoda na naroon nga si Makishima ay laking tuwa ni Tudo at bumalik na rin ang sigla nito. Hindi nagtagal ay ibinigay na ang hudyat ng pagsisimula ng karera. Naghati sa dalawa ang team ng Sohoko nang sa ganun ay may umaabante at may nagpapahuli upang hintayin ang isa pa nilang miyembro na si Makishima. Dahil tatlo lang sina Onoda na umaabante ay nagawa silang malampasan ng mga taga Hiroshima at ng Team Kyoto Fushimi, pero kahit ganoon ay ginawa pa rin ng tatlo ang lahat ng kanilang makakaya upang humabol sa apat na nauunang koponan. Maya-maya pa ay tuluyan ng nabuo ang anim kaya nagsimula ng umarangkada ang mga ito sa pangunguna ni Makishima, hanggang sa magawa na nilang malampasan ang team ng Kyoto Fushimi. Nagpatuloy pa ang mga ito at hindi nagtagal ay ang team naman ng Hiroshima ang naungusan nila kaya ibig sabihin ay ang Kumamoto Daiichi at Hakone Academy na lang ang kailangan nilang maabyutin. Nang matano ng anim ang pangalawang koponan ay sinabi ni Tadakoro na kailangan din nilang malampasan ang mga iyon, at para magawa iyon ay pinapunta nito si Onoda sa unahan. Subalit para mas mapabilis ay hiniling ni Onoda sa 5 na sabayan siya ng mga ito sa pagkanta. Labag man sa kalooban na kantahin ang para sa kanila ay badoy na kanta ay napilitan na rin ang mga ito at laking gulat ni Makishima nang makikanta na rin sina Imaizumi at Kinjo. Dahil doon ay nadala na rin si Makishima na makikanta hanggang sa maya-maya pa ay nagawa na nilang malampasan ang mga taga Kumamoto Daiichi sa paakyat na daan ng walang kahirap-hirap. Gayunpaman, dahil teritoryo nila iyon ay hindi pumayag ang Kumamoto Daiichi na tuluyang makalayo ang team ng Sohoko kaya ipinadala ng mga ito ang kanilang climber na sina Yashimoto at Tora. Ngunit dahil sa malakas na determinasyon ng Sohoko na makahabol sa Hakone Academy ay wala ring nagawa ang dalawa kundi ang tanggapin na talagang kakaiba si Onoda. Maya-maya pa ay sinabi na ni Kinjo kina Onoda at Makishima na oras na para kumilos ang mga ito at abutin ang tuktok. Agad na kumilos ang dalawa hanggang sa maabyutin nila sina Tudo at Manami at doon na nag-umpisa ang karera nila. Parehong hindi magpapatalo sina Tudo at Makishima sa isa't isa kaya ang dalawa ang umarangkada upang magkarera patungo sa tuktok ng bundok.
Labis na humanga si Onoda kay Makishima kaya sinabi nito na gusto niyang makahabol sa dalawa sabay padyak ng napakabilis, at ganoon na rin ang ginawa ni Manami. Hindi nagtagal ay nakahabol ang mga ito sa kanilang senior, pero muli ay umarangkada ang dalawa upang sila na lang ang maglaban patungo sa tuktok. Natuwa ang mga manunood sa ganda ng laban pero sa huli ay si Makishima ang nagkamit ng tagumpay. Gayunpaman, masaya si Tudo para kay Makishima na malapit ng lumipad papuntang England. Pagkatapos yun ay napahiga na lang si Makishima katabi si Onoda at sinabi rito na napakasaya talagang magbisikleta bagay na sinang-ayunan ng ating bida.